Good morning, everyone. Maraming salamat po at pinili niyo po ang Panginoon sa umagang ito. Life truly is full of choices, and I think you choose to be in the house of the Lord this morning. So before we go on, I would like first to recognize one of our guests mula po sa Bangkal District. Narito po sa ating kalagitnaan si Hana Genya Trakenya. Yan, si Ma'am Hana. Taas po ang kamay, Ma'am Hana. Ayun siya. Everybody say! Thank you for coming, Mom. Okay. So this morning, as we go on, atin munang sabitin yung ating pangako sa Panginoon, yung ating panata sa ating Panginoon. Let us recite. Ready now? Begin. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan at ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Alam niyo po, sa buhay niyo po, yung panata na yan, yung pangako na yan, and I will tell you, you will live in peace sa buhay na ito. Sapagkat marami tayong hinahanap sa ating buhay, dahil ang buhay po ay hindi madali bilang Kristiyano. Somebody says, nung ako naging Kristiyano, lalo yatang humirap yung buhay ko. Mas marami akong nakitang kasalanan sa buhay ko. Mas marami akong nakitang dumi sa buhay ko. Parang it's hard for me to be a Christian. I want to give up. Ang daming bawal, ang daming rules and regulations, and my decision is, I want to live a comforted life, I want to give up. Mga minamahal, sa umagang ito ay atong pag-aaralan, life is hard, but with God, we have reasons not to give up. So ang ating pong title, Life is Hard. Totoo po ba yan? Mahirap ba ang buhay? Ang buhay tunay po na mahirap. So this morning, kindly open your Bible in the book of Hebrews chapter 11. We'll be reading verses 39 down to 40. Hebrews 11, 39 and 40. Ating mong basahin na salita ng Panginoon. Ready now? Read. And this all having obtained a good report through faith, received not the promise. Verse 40, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, sa umagang ito, kung po'y lumalapit sa iyo. Ang malaking bilang po ng mga kapatid ay nasa daan pa. Dalangin po namin, nabigyan po ng kaparaanan upang sila'y makarating po na may kaagahan, Panginoon, at aming pong makasama sa aming pag-aaral at pagkaing espiritual. Hiling po namin na yung malayang pagkilos sa aming kalagitnaan ng mga anak pong narito na. We intended to come early. We intended to worship you. I ask you, O Lord, to bless us. Give us wisdom, give us understanding. Let your word find place in our heart, Panginoon. Hiling po namin anuman pong kabigatan, anuman pong aming problemang dinadala, anuman pong aming kabagabagan sa buhay, Panginoon, tulungan po, Panginoon, kami na magkaroon kami ng isang matinding desisyon na harapin namin ito, nakasama ka namin. Pangunahan po, Panginoon, na aming pag-aaral yung salita, ingatan mo rin po ang aming pastor sa lugar po ng Cadiz. We also empower him as he speak from without, you speak from within. Salamat po sa umagang ito, pagpapalang po aming hinihingi, purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, please be seated. Maraming salamat po. So binasa po natin ng Hebrews chapter 11 verses 39 and 40. At ang ating title, Life is Hard. Pag ang buhay, mga minamahal, ay mahirap, ano po ang tendency natin mga tao? Most precisely, what is our decision? What is our tendency? Pag mahirap ang buhay, ang ating kalimitang ginagawa, we give up. Mahirap eh. Tama? Pag madali ang buhay, we just go on. Okay? We just go on the process.
Pag mahirap, bitaw na. Okay? Yan po ang normal na tendency ng mga tao. Ang tanong, kailan ba tayo bibitaw at kailan ba tayo dapat kakapit? Ang sabi ng awitin, learn to let go. Ang sabi ng isang awitin, learn to hold on. Ang tanong sa buhay bilang Kristiyano, kailan ba tayo dapat kumapit at kailan ba tayo dapat bumitaw? Okay? Dahil ang buhay ay mahirap, ang tendency natin mga tao, we want to quit. We want to give up. Ang thinking natin, we are not capable in facing hardship of life. Hindi ko kaya. Okay? At dahil di natin kaya, bumibitaw tayo. Okay? Now, kailan ba tayo dapat bumitaw? Kailan ba tayo dapat kumapit? Turuan po tayo ng ating pastor, yung salitang ka-faith. Kapit lang, wag bibitaw. At turuan tayo ng kanta ng Frozen, to let it go. Bitawan natin. Okay? So ang tanong, kailan ba talaga tayo kakapit at kailan ba tayo dapat bibitaw? Dahil we need to distinguish itong dalawang ito, mga minamahal, pag nagkamali tayo ng gamit sa mga salitang ito, we will have a disastrous life. Pag nagkamali ka ng bitaw, dahil mabigat na, you want to give up, you want to give up, you want to quit, you want to turn your back, at ang binitawan mo yung gawain ng Panginoon, yung salita ng Diyos, ang Diyos mo pinaglilingkuran, disaster po yan sa buhay natin. At pag ang kinapitan mo naman, ay yung mga bisyong ay mawala sa buhay mo, total, di ko naman kaya, dito na lang ako. Disaster po yan. Ang tanong, kailan ba tayo kakapit, kailan ba tayo bibitaw? Simple lang po mga minamahal. Ang distinction. Pagdating po sa Panginoon, when it comes to our faith, kumapit ka. Okay? Pagdating sa Diyos, faith, Word of God, kapit. Okay? Pagdating sa kasalanan, bitaw. Simple lang. Mahirap ang buhay, kailan ka bibitaw, kailan ka kakapit. Pagdating sa pananampalataya, when it comes to our dealing with our God, kapit. Huwag kang bibitaw. When it comes to our weaknesses, when it comes with our wrongdoings, when it comes to our sins, kasalanan, bitaw. Okay? Pag binitawan mo ang kasalanan, gagaang. Dahil ang nagpapahirap sa buhay mo ngayon ay yung kahinaan mong ayaw mong bitawan sa matagal na panahon. Pag ang kasalanan inalagaan, mga minamahal, ito po ay lumalaki. Magsisimula lamang yan sa pakapi-kapi. Tama? Konting kwentuhan. 5 minutong coffee break. Diyan nagsimula ang lahat. Saan nauwi? Sa isang maling relasyon. Lumalim yung pag-uusap hanggang sa nakapasok na ang dyablo sa buhay natin. Mga minamahal, we need to be careful. Don't give Satan an inch of opportunity to enter into our life. Maging maingat po tayo. Okay? So simple lang po. Pagdating sa Panginoon, kapit. Pagdating sa kasalanan, bitaw. Huwag kang malilito. Pag faith matters, ka-faith. Pag kasalanan, bitaw. It's not about timing. Kailan ko ito gagawin? No, it's not. It's all about the will of God in your life. Kailan ka susunod sa kalooban ng Diyos? How many times you decided, bibitawan ko na. Titigilan mo na. Hihinto mo na. How many times? Alam mong hindi kalooban ng Diyos. Alam mong mali. From the start, Kristiyano ako, hindi dapat. This is not the right place for me. Kristiyano ako, this is not the right relationship with me and for me. May asawa na ako. Mali ito. Mali ito. Mali ito.
But still, talo tayo ng ating emosyon. Dala tayo ng ating kahinaan. Ang feeling natin, we can play with sin. You cannot play with sin. Can you play with Satan? Can you play with the devil? Sa tingin mo, nanalo ka kay Satan? Pep me pa! Sige pa! Sige pa! More! Tuksoy mo pa ako! Hindi tayo magtatagumpay. On our own. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag kang sumugod sa tukso, layuan mo ang tukso. Pag dumating ang tukso, harapin mong kakampi ang Diyos. Never and play with sin. Talo tayo dyan. Pagkahinaan, pagkasalanan, bitawan. Why? Kristiyano tayo. Lahat tayo may kahinaan. Tama? Sino po sa inyo merong mga weaknesses, taas ang kamay? Lahat tayo. Tama? Why? We are human. Tao tayo eh. Lahat ng tao may kahinaan. Kaya nga mahirap ang buhay kasi mahina tayo. Dahil kung malakas tayo, life just go on. Malakas tayo eh. We are unstoppable and nothing can stop us. Tuloy ka lang. Malakas ka eh. Tama? Kailan ka humihinto? Pagpagod ka na. Nakapagod ba ang buhay? Sobra. Right? Nakakapagod. Sometimes in our life, in our bed, as you think, the day that you pass through, sabi mo, sana di na ako magising bukas. May sakit ka, wala ka ng pag-asang gumaling, matanda ka na, matanda na tayo, we are not capable of many things, marami na tayong limitations, marami na tayong hindi kayang gawin, marami na tayong fear in life, may problema pa sa bahay, may pasaway na asawa, may pasaway na anak, may imbyernang biyanan, may salbahing kapitbahay, may mabagsik na boss. Those people surrounded us. And it weary us. Alam mo yung makipag-usap sa taong so conceited? Yung siya lang ang magaling. Naka-encounter ka ng ganun tao na walang mali sa kanya. Lahat sa kausap niya. Sa kanya, lahat siya ang tama. Nakakapagod po yun. Pag yan ang kasama mo sa bahay, yung ganyang tao, dahil sila lang lagi ang tama at ikaw lagi ang may kulang, ikaw lagi ang mayroong mali, mapapagod ka. Pag hindi ka humihinto na magpayo, at walang nothing change, mapapagod ka. Mahirap ba ang buhay? Definitely, yes. Nakakapagod po ang buhay. Ba't humihirap ang buhay? Kasi mahina tayo. Kailan bibitiw? Pagkasalanan, now. Okay? Kailan kakapit? Pag sa Panginoon, kapit lang. Okay? Kaya binasa po natin itong Hebrews 11 verse 39. Ito po, ang chapter 11 po, ito ay Heroes of Faith. The Gallery of Heroes of Faith. Yung mga Kristiyanong nanindigan sa kanilang pananampalataya. Kaya pag binasa mo mula sa verse 1, makikita mo yung mga pangalan ng mga Kristiyano, mga tao ng Diyos na nanindigan sa kanilang pananampalataya. Nandyan si Abraham, nandyan si Sarah, nandyan ang andyan si Noah, si Abraham, si Sarah,
Sa verse 21, si Jacob. Sa 22, si Joseph. Sa 23, si Moses. Andyan si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel, at marami mga propeta. Bilanggit ang kanilang pangalan mula verse 1 hanggang 37. And on 39, the Bible says, "And this all, having obtained a good report." So yung kanilang pananampalataya ay nagbunga ng isang magandang report. Okay? Yung resulta ng kanilang faith. Receive not the promise, and in verse 40, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. So ito mga minamahal, they live in faith. Mahirap ang buhay, pero nagpatuloy sila. Pinatunayan nila na kaya nilang i-magnify ang pangalan ng Diyos through their faith. Tanong ko sa umagang ito, nakikita ba ang Diyos the way you live? The way you talk? The way you decide? The way you conversate? The manner of your life? Nakikita ba ang Diyos? The way you deal with people, nakikita ba ang Diyos? Pag may problema ka, nakikita ba? Very eminent ba yung faith na meron ka? Nakikita ba si God, the way you handle life? The way you handle problems? The way you face life? Nakikita ba si God sa buhay mo? Mga minamahal, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, wala tayong saligan ng ating faith, kundi ang salita ng Panginoon. Amen? And this Word of God must be eminent and evident in our life. Sabi nga, narinig ko sa isang pastor, hindi titignan ng tao ang salita ng Diyos. Titignan ng tao yung buhay ng Kristiyano kung umaayon sa salita ng Diyos. Maraming tao hindi babasahin ng Bible. At maraming hindi nagbabasa. Right? Amen? Kristiyano ka nga, hindi ka nagbabasa ng Bible eh. Tama? Eh yung hindi pa Kristiyano. Kung ito ang saligan ng ating pananampalataya, basahin natin. Sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God. Pag-aralan natin. Ang sabi ng Bible, you search the scripture for in time you think you have eternal life. Saliksikin natin. Kristiyano tayo eh. Dahil ang sabi ng Bible, mula sa salita niya, maunawaan mo ang kaligtasan. Kaya mahalagang basahin mo ang Biblia. Mula sa salita ng Diyos, dito lalagok yung pananampalataya. At mula sa salita ng Diyos, pag tinaga mo sa puso mo, it will keep you away from sin. Alam mo ba yun? Pakibasa mo nga yung talata niya, pakilabas mo nga. Psalms 119 verse 105 o 11? Verse 119. Problema natin, kasalanan. Tama, pinapahina tayo. Binabagsak tayo. Bigyan ko kayo ng sandata laban sa kasalanan. Okay? Psalms 119 verse 11. Ayan. Thy word, basa, sabay-sabay. Ready now? Read. Sino sa inyong gusto magkasala laban sa Panginoon? We want to sin against God. Nobody among us. Wala sa atin ang nais mamuhay sa mali. Wala sa atin ang nais mamuhay sa kasalanan. Tama? Ayaw natin yan eh. Gusto natin righteousness. Gusto natin kabanalan. Pero dahil sa ating kahinaan bilang tao, it's hard for us to win the battle against the devil. Nagkakamali tayo. Nagkakasala tayo.
And we need somebody to help us. Anong sabi ng salita ng Diyos? Basa. Para hindi tayo magkasala na ayaw natin gawin dahil tayo Kristiyano na, tayo mananampalataya na. Ano sabi ng Diyos? Yung salita, thy word. The Bible, the Scriptures, the Word of God. Ano gagawin mo sa Bible? Itago mo sa puso mo. Ay sir, kailangan pala. Lagi ako naka-jacket. Para yung Bible nasa loob ng jacket ko, nakatago sa puso ko. Ganon? Hindi po. How can you heed the Word of God in your heart? By meditating it. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Day and night. Pag Kristiyano ka minamahal, mahal mo ang salita ng Diyos. Lumalakad ka, namumuhay ka sa salita ng Panginoon. We want to glorify God in our life. We want to say to God, Lord, I am battle-tested. Nanalo ko, Panginoon. Laban sa temptation. Temptation surrounded us. Yan ang nagpapahirap sa buhay natin. Tanong, pwede ba tayo magtagumpay sa temptation? Okay? To keep us away from sin, ang kailangan natin, Word of God. Eto po. Okay? Nais mo bang maluwalhati ang Diyos sa buhay mo? Nais mo bang magtagumpay laban sa kasalanan? Anong gagawin mo? Anong sandata? Word of God. Paano mo itatago sa puso mo? Basahin mo. Aralin mo. I-meditate mo. Mag-devotion ka. Mag-quiet time ka. Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng Bible, mga minamahal, hindi lamang sa mga preachers. Dahil nagba-Bible study kami, kailangan namin pag-aralan ng Bible. Dahil nagtuturo kami, kailangan namin mag-aral mabuti. Para sa lahat. Sa iyo at sa akin. Amen? Ito po yung ating pagkaing espiritual. Kung ikaw, ba't mahirap ang buhay? Kasi may temptation. Pag may temptation, dalawa lang ang tendency. You give in, you get out. Pag may tukso, dalawa lang ang pwede mong gawin. Umayon ka sa tukso, iwasan mo ang tukso. Dalawa lang. Ang tukso ay araw-araw nasa buhay natin. Dahil ang layunin ng dyablo, sirain ka, wasakin ka, pabagsakin ka. Masira ang testimony mo. Mawalan ka ng confidence na hindi ko talaga kaya. Mahina talaga ako. Wala ba talaga tayong kakayahan laban sa temptation? Ikaw, sister, mister mo nasa abroad. Tama? Kasama mo dalawa mong anak. The temptation is so high. Dahil alam ng mga tao, uy, dolyares yan. May pera yan. Diba? Uy, wala asawa niyan. The temptation is so high. Tama? Ikaw, sister, yung ganda mong yan, naku, ang dami nang liligaw sa'yo, naniniwala ako, tama? O sabi niya, medyo nahiya pa siya ng konti, sabi niya, diba, yung gandang ganyan, naku. Yung ang posting paldahan mo, may liligaw eh, may papatol eh. Ikaw pa kaya? Tama? The temptation is so high. Ang tanong, pwede ba tayo magtagumpay sa temptation? Anong talata gagamitin natin? Para wag tayo mahulog sa tukso. Meron po tayong pwedeng gamitin sa salita ng Diyos for us to fight against temptation, to win against temptation. Meron po. Ano po? 1 Corinthians, chapter 10:13 ba? Ha? Tama ba ako? 10:13?
there hath no temptation. 10:13. Pakilagay mo. Pwede ba tayo magtagumpay laban sa temptation? O lagi na lang tayong failure. Lagi na lang tayong talo. Lagi na tayong give in sa kasalanan. Eh, yan ang tukso, lumapit na naman eh. Naalala ko na naman yung pulis na winitnessan ko. Eh, gwapo yung pulis. Winitnessan ko siya. I share the gospel. Timanggap siya sa Panginoon. Sabi niya sa akin at the end of our conversation, Sir, kasalanan ko ba? Ano yun? Kasi alam mo naman tayo, medyo pulis tayo, chick boy tayo eh. Ano ang ginawa mo? Alam mo, sir, lahat ng number ko, pinalitan ko. Para makaiwas sa tukso. Pero alam mo, sir, natawagan pa rin ako eh. Nakontak pa rin ako eh. Sir, di ko na kasalanan yun. Pwede naman, no? Hindi na niya kasalanan nung nakontak siya. Pero yung siya'y sumagot at umayon doon sa kanyang kausap, don't relieve yourself of guilt. Hindi ko na kasalanan yun. Every time, every moment you give in to temptation, kasalanan mo. Dahil sabi ng Bible, basahin po natin. Ready now? Read. There hath no temptation taken to you, but such as is common to man. Stop. Common to man. Ano ibig sabihin nun? Hindi ikaw espesyal. Na sa'yo lang nangyari yung temptation. Hindi. Common. Nangyayari sa lahat. Dinadaanan ng maraming tao. Hindi lang ikaw yung gwapong tinukso ng magandang kababaihan. Hindi lang ikaw. Hindi lang ako. Ako nga, na-offend ako kay Martin. Ay, nasabagit ko yung pangalan. Estudyante natin matangkad. Nung i-release ka nila yung mga picture for anniversary, para gamitin sa anniversary, binalikan nila yung mga picture in the past. Yung ano yung mga dating picture, di ba? Yung mga ganun pa, di ba? Tapos mga nakadikit, di ba? Binalikan nila. Photo album. Ang comment ni Martina, ang gwapo pala ni Sir Rene noon. Nakaka-open. Ang gwapo pala ni Sir Rene noon. Ibig sabihin nun, ngayon hindi na. Si Martina, nandito ba? Nakakatuwang balikan eh, di ba? Yung nakaraan, yung mga bata pa tayo. Di ba? Matutuwa ka na, eto pala, ang cute-cute niya dati. Di ba? Tignan mo, cute-cute niyo. Ngayon, hindi na. Dati yon, di ba? So, mga minamahal, common to man. Pare-pareho tayong daranas ng pare-parehong tukso sa buhay natin. Tukso sa laman, pita ng laman, tukso ng kayamanan, greediness, lahat tayo dadaan dyan. You want to be promoted? May tukso. Gawin mo to, popromote kita. Gusto mo matanggap? Simple lang. Umayon ka sa nais ko, tanggap ka. Gusto mong yumaman agad? Yung anak ng boss natin, ligawan mo. Pag nakuha mo yan, sa'yo kumpanya. Greediness. To the point, lolokohin mo yung kapwa mo para magkapera ka. Tama? Temptation is so high. Ang sabi ng Bible, tuloy, but God is, ang tapat ng Diyos, nanay. Tapat ba ang Diyos? Is God faithful? Anong sabi ng Panginoon? Anong gagawin ng Panginoon natin? Basa, who will not suffer you to be tempted? Stop. Who will not suffer you? Not suffer you. Sino yung gagawa nun? Si God. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya iaalaw na tuksuhin ka above that you are able. Above that you are able. What does it mean? Cheng, kilala ka ng Diyos. Sister Nelia, kilala ka ng Diyos. Lyle, kilala ka ng Diyos. Kian, kilala ka ng Diyos. Johan, kilala ka ng Diyos. Kumparing Alin ko, kilala ka ng Diyos. Because God knew us
God knows our limitations. God knows our capabilities. Who will not suffer you to be tempted above that you are able? Ibig sabihin, lahat ng tuksong darating sa buhay natin, within our capacity. It is within us. Lahat ng tukso na hinaharap mo sa ngayon, kaya mo. Bakit? Sinukat ka na ng Diyos. Kapatid, sinukat ka ng Diyos. Alam niya ang limitations mo. Alam niya hanggang dito ka lamang. Hindi ka natutuksoin above that you are able, but within the limits. Ang bait ng Diyos sa atin. Kasi kailanman mga minamahal, hindi ninais ng Ama na tayong mga anak mamuhay sa kasalanan. Ang sabihin natin, kasi Dad, di ko kaya eh. Kasi Dad, mahina ako eh. Hindi lang yun. Hindi lang niya tayo sinukat, meron pa siyang ginawa. Ano pang ginawa ng Diyos? Basa. But will di ba napakamahal tayo ng Diyos? Nakita niyo yung talata? Hindi lang niya tayo sinukat, hindi niya na tayo bibigyan ng kaya natin, but with the temptation, God will make a way. Para saan yung way? A way to escape. May daan para tumakas. May pintuang bukas para lumayo. May daadaanan para umiwas. There's a way of escape. Dahil ang layo ng Diyos, that you may be able to bear it. Ang layo ng Panginoon, makaya mo yung tukso na dadaan sa buhay mo. Ang layo ng Diyos, ma-realize mo, with God's help, kaya kong pagtagumpayan nito. Noon, hindi ko kaya. Noon, hindi ko kaya. Pero ngayon, kaya ko na. Dahil ang sabi ng Diyos, He will make a way of escape. So mga minamahal, huwag tayong matakot harapin ang buhay. Huwag mong bibitawan ng Diyos sa buhay mo dahil kailangan natin ang Diyos para harapin ang bigat ng buhay. It is not easy to live by faith. Mahirap po yan. To live by faith, hindi yan simpleng bagay. Ano ba yung faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya, hindi nakikita. Tama? When God asked Abraham, go to a certain land, and I will show you. Very uncertain yung utos ng Panginoon kay Abraham. Isama niya si Isaac. You go and I'll show you. Sumunod ba si Abraham? Definitely yes. That's faith. Hindi niya alam kung saan siya pinapupunta ng Panginoon. Naglakad lamang siya. And the Lord show him. Show him the way. Show him the right place. Maraming Kristiyano, mga minamahal, ang sabi natin sa Panginoon, Lord, show me first, then I will go. Sigurista tayo eh. Show me first, then I will go. Ang faith, mga minamahal, ayon sa Panginoon, you go first, and I will show you. And Abraham reacted on his faith to God. He followed the Lord. He go, and the Lord show him. Sa ating mga Kristiyano, marami sa atin, Lord, you show me first, then I will go. Ipakita mo muna sa akin, pagpapalain mo ako, dahil susunod ako sa iyo. Ipakita mo muna sa akin, Panginoon, yung isang magandang bukas, then I will follow you. Hindi po yung pananampalataya. Dahil ang pananampalataya is the evidence of things hoped for. Evidence of things not seen. Mga bagay na hindi mo nakikita, then you will follow. When dealing with God, mga minamahal, it always by faith. Always by faith.
Ang sukatan ng Diyos ng katapatan mo lagi sa iyong pananampalataya. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, can I find faith? Pag ba siya'y tumungo sa lupa, makikita ba niya ang iyong pananampalataya? Do you have still faith in God? Faith is wavering. Nagbabago po yan. Malamang nung ikaw ay bagong Kristiyano, napakataas ng iyong pananampalataya, you want to serve God, you want to love God, you want to show yourself serving God. But along the way, dumating ang temptation, dumating ang trials, dumating ang struggles, bumababa, bumababa. Ang sanong ng Panginoon, where is now your faith? If I can sustain you in the past, can't I sustain you today? Ang tanong sa'yo ng Diyos. Kung kaya kitang pagpalain nung nakaraan, ang problema sa ating mga minamahal, we magnify the pain, we magnify the problems, and we never magnify the goodness of God in our life in the past. Kung natulungan ka ng Diyos in the past ng iyong buhay, kaya kanyang tulungan ngayon because God never changed. If God never changed, who changed? Kung ang Diyos nangako ng pagpapala sa iyo, at ang sabi niya, God is the same today, yesterday, and tomorrow. If my God never changed, ang tanong, sino ang nagbago? Faith wavers. The high faith we have, the high we have regard to our God. The low faith we have, the high love we have in the world. Pag mababa ang tiwala mo sa Diyos, mahal mo ang sanlibutan ito. Pag mataas ang tiwala mo sa Panginoon, you look unto Jesus, you walk by faith. Lumakad tayo sa pananampalataya. In dealing with God, faith matters. Kaya ang tanong, nasaan ang iyong pananampalataya? We live in a broken world. Ang weather natin doesn't work right, pabago-bago. Yung ating katawan, dati malakas, ngayon mahina na. Yung ating relationship, dati it worked right, ngayon shaky. When God sent Adam and Eve out of Eden, ang sabi ng Panginoon kay Adam, that life, when you go out from paradise, that life will be hard. And it is. Mahirap ang buhay. Kailangan magtrabaho. At di lamang yung mga minamahal, we also battle against Satan. Sa lupang ito. Ano sabi ng John chapter 10 verse 10? John 10:10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ito yung pangako ng Diyos. Dalawang kontras. Ang dyablo, ang layunin sa buhay natin, siya isang magnanakaw, na ang layunin niya ay magnakaw, pumatay at pumuksa. Okay? Sa kabilang dako, mga minamahal, ako'y naparito, ang sabi ng Diyos, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ang layunin ng Diyos sa buhay natin, for us to have an abundant life. Amen? Ang nais ng Diyos, kapatid, pagpalain ka. Sumagana ka. Ang hiling na niya sa'yo, magtiwala ka. Amen? Have faith in God. God is true to His promise. Sino po ang stealer ng buhay natin? Sino yung nagnakaw ng lakas natin? Sino yung nagnakaw ng opportunity natin? Ng pag-asa natin? It's none other than but Satan. As Christians, never lean on the devil's ways. Always go for God. Okay? Life is hard. Mahirap po ang buhay. And life has an stages. Kaya yung ating title,
Life is hard. Totoo. Alisin mo si God, we will give up. Because life is hard, alisin mo si God, we will give up. We will quit. Okay? Lahat po ng stages ng buhay natin, mahirap. Walang buhay na madali. Sabi mo, sana sanggol na lang ako. Di ba? Sanggol, walang problema. Ano problema ang sanggol? Ano sabi? O, ba't umiyak yung bata? Eh, baka gutom. Ba't umiyak? Baka basa. Nayulampin. Ba't umiyak? Baka may sakit. Can you imagine? Sino mahilig sa kumain ng pansit canton? Pansit canton. Huwag mo kayong mahiya. Johan. Di ba? Johan, tanungin kita. Pag ikaw umiyak na dahil sa gutom, yung laki mong yan, di ba? Sa gutom, umiyak ka na. Can you imagine that? Sa ating malaki, wow, that's the worst thing. Umiyak ka dahil nagutom ka, sobrang gutom na yun. Ano sabi natin sa bata? Ba't umiyak? Check mo baka gutom. Kinakailangan umiyak ng bata para sabihin sa atin na gutom na siya. A hunger stage ng buhay ng sanggol, kailangan siyang umiyak para malaman natin gutom na siya. At sabi natin, pag ikaw umiyak dahil sa gutom, abay, that's the worst thing. Di ba ganun din yung sanggol? Wala siyang kakayahang itimpla yung gatas sa sarili niya. Wala siyang kakayahang lumapit para kalabitin yung nanay niya. O magsalita para sabing, op, time for my dede. Wala pa. Wala siya ganun kakayahan. So, kailangan niyang umiyak para bigyan ng mensahe, Nay, gutom na ako. O yung madali sa bata yun. Kung sa atin nga, worse, umiyak ka na dahil sa gutom. Okay? So, hindi madali ang stages ng buhay. Pag teenager ka, yung peer pressure, kayo mga teenager, di ba? Magkatigyawat lang kayo, ayaw lumabas ng bahay. Meron na kayong tigyawat sa noo, sa ilong, di ba? Hindi na kayo mapakali, ano bang gagawin ko? Eh, yung peer pressure, tutuksuin kang lampayatot. Matasa mo yon? Kulot, salot. Tutuksuin kang negro, pandak, tabatsoy. Di ba, ganun tayo mga bata pa, yung tuksuhan, yung peer pressure. Abay, grabe. Piki, sakang. Ang daming pangit na salitang sasabihin sa atin na hanggang pagtanda natin, maalala natin, pero natatawa na lang tayo. Pero nung bata pa tayo, wow, it's a big deal. Ama, it's a big deal. Naalala ko noon, nung ako'y binata, meron kaming tapat ng bahay namin, meron kaming kapitbahay. Medyo, so yung sa may kapitbahay na yan, sa may apartment na yan. Ako'y high school, bubuksan ko lang yung bintana namin, makita ko yung kapitbahay namin doon na dalaga. Magtititigan lang kaming ganun. Parang ang feeling mo, parang iyon na yung mundo. Magtititigan lang kami ng matagal. Talaga titigan lang, ganun lang. Wala lang, titigan lang. Kilala ko siya, hindi. Kilala niya ako, ewan ko. Pero pag meron kang tagyawat, alabas ka ng bahay, baka makita ko nung crush ko. Di ba? It's a big deal for us. Yan ang buhay ng teenager. Yung peer pressure. Sabi mo, sana maging adult na ako para kumikita na ako ng pera. Yan ang sabi ng mga teenager. Kasi ang hirap nang hihingi kay nanay, Nay, penging 10. Nay, penging 5. 5 lang, aangala, sabi nanay mo, ha? Pera na naman? Kakamot ka na ng ulo. Ang sabi sa sarili mo, pag kumita na ako ng pera, mabibili ko na yung gusto ko. Kaya gusto mo madaliin yung panahon, gusto mo na magtrabaho, gusto mo nang kumita. E ngayon naman may kumikita ka na, may trabaho ka na, ikaw naman ngayon ang hingian. Sagot mo na yung pambayad sa kuryente, ha? Sagot mo na yung pambayad sa tubig, ha? Sagot mo na yung tanghalian natin, ha? Naiinis ka naman, wala natitira sa'yo. Ngayon may asawa ka na, sabi mag-asawa na nga lang ako. Pag may asawa, ako nagagawa ng desisyon sa buhay ko, di na sila makakahingi sa akin. Kung may asawa ka naman, magkaroon ka ng anak, kailangan mo na ng pambili ng pagkain, pambayad sa bahay, sa kuryente, lahat sa'yo na ngayon lahat. Life is full of hardship. Walang stages sa buhay natin na madali. Lahat yan dadaan natin mga minamahal because life is a process. Kailangan nating pagdaanan. Bago ka naging vice president,
Naging clerk ka muna. Dinaanan mo muna yung ranks. Okay? Ang tanong, anong gagawin natin para tayo magtagumpay? Life is hard, but with God, we have reasons not to give up. Why? Number one, because Christian's life is about God and not about you. Ang buhay Kristiyano ay patungkol sa Diyos at hindi sa atin. Okay? Mind it. Christian life is about God and not about us. 2 Corinthians chapter 4 verse 5, lahat ng kalalakihan, basa. Hindi kami. Pag kami nangaral, hindi para sa aming sarili. Hindi aming sarili tinataas namin. Pinangaral namin ang salita ng Panginoon. For we preach not ourselves, but Christ Jesus. Kaya yung nangyayari sa atin bilang mga mananampalataya Panginoon, mga minamahal, hindi about us. Kasi pagpatungkol sa atin, we focus on ourselves, the more we prone to discouragement. Every time you forget that it's not about us, we are going to get prideful or fearful or bitter. Yung feelings niya, mga minamahal, will always lead us to discouragement. Kung ginawa mo na lahat, wala nangyari. Kasi you focus on yourself. You focus on your own strength. At doon tayo napaprostrate. Yung mensahe natin about ourselves, it is not about us. It's all about Jesus. It is about Jesus Christ as the Lord. We are God's servant. Tayo po ay alipin ng ating Panginoon. It's not about us. It's not about me. It's all about God. Ang lahat po ng ating ginagawa, sinasabi, sinasaysay, lahat pong ito ay para sa ating Panginoon. Kaya nga when someone praises us, criticize us, misjudge us, or disagree with us, you need to remind yourself, it's not about me. It's all about God. Pag ganyan po mga minabal ang ating trato, alam nyo, ba't sa langit ang kaligtasan hindi sa paggawa ng mabuti? Alam nyo kung bakit? Ba't pumunta ka sa langit hindi dahil sa iyong merit? Sabi po na Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. Okay? It is the gift of God. Verse 9, not of works. Ano yung kadugtong? Lest any man, pagdating sa langit ko ang kaligtasan sa paggawa ng mabuti. Can you imagine? Ferry, uy, see you sa heaven, ha? Pero, paano ka nakapunta rito? Ang sasabihin ni Ferry, kung sa paggawa ng mabuti, ha? Alam mo kasi, sir, hindi ko tinatanggap yung aking mga support. Ibinabalik ko sa gawain ng Panginoon. Di ba? Uy, ikaw, Iha, paano ka naman nakapunta rito sa langit? Alam mo, nakikita mo ba yan? Ako nagpagawa niyan. Pag ating merit, magpapayabangan tayo sa langit. Paano ka nakarating sa langit? Hindi mo nasasabi, alam mo, I sacrifice for all. I die for them. Magyayabangan tayo. Kung ano yung ating ginawa at nakarating tayo sa langit. Tama? Kaya ang sabi ng Diyos, not of works, lest any man should boast. Kasi yung ating work, magpapayabang sa atin. Tama? Yun lang nagtagumpay ka, uy, congratulations. Uy, honor ka. Uy, na-promote ka. Uy, may kotse ka na. Uy, may bahay ka na. Uy, ang ganda ng girlfriend mo. Yumayabang na tayo eh. Yun lang praise ng tao. Tama? At dahil yumayabang tayo, ang tingin natin, magaling ako eh. Mahusay ako eh. Diba? I can manage
finances, I can manage people, kasi magaling ako eh. Kaya nga po ang kaligtasan hindi sa ating merit. Kaya I would like to remind everyone, hindi sa'yo ang kaligtasan. It's all about Jesus. At para di ka ma-discourage sa buhay na ito, totoo, mahirap ang buhay, huwag mong tanggapin ang lahat ng iyong accomplishment bilang feather of your crown. Pag kami nagpipreach at bumababa kami, ingat na ingat kami. Ba't yung iba nang bibiro, di ba? Sabihin, "Oy, pastor, salamat po sa preaching." Hindi mo kami pastor. Biro lang yun, ha? Kumbaga, binibiro. Pag tinanggap mo ng seryoso, uy, pwede na ako magpastor. Pastor ang tawag sa akin. Di ba? Uy, ang ganda ng preaching. Papasok. Kasi magaling kami. Kasi magaling ako eh. Any accomplishment, any praises, any accolades, any applause, tatanggapin mo, magyayabang sa'yo. Magpapayabang sa'yo. Pag hindi ka naging maingat. Kaya nga, it's not about us. Any accomplishment na meron tayo, lagi sinasabi, ano sabi ni Sir Moreng? Salamat sa tulong ninyong lahat. Na-meet po natin yung ating goal na 1 million. It's not about me. It's all about Jesus. Lagi niyang sinasabi, tagtulong-tulong tayo. Hindi dahil, andito ako, dahil ako ang leader nito, dahil magaling ako, dahil pinuwersa ko kayo. Hindi niya sinasabi yun. Lahat ito sa Panginoon. Talagang sinasabi ni Pastor, grace, nothing but biyaya. Alisin mo ang biyaya, lahat tayo magpapayabangan. Pag nagpayabangan tayo, lahat tayo mag-aaway. Pag egocentric na, ego na pinag-usapan natin, nako, wala magpapatalo. Mag-aangasan tayo na mag-aangasan. Oy, hihigitan ko yung ginawa niya. Oy, mas gagalingan ko sa kanya. It's not about us. At pag failure naman, ganun din. Pag nag-focus ka sa iyong sarili, sa mga failures mo in life, kasi mahina ako, kasi bobo ako, kasi tanga ako, kasi mahirap ako, kasi wala ako. Pag Kristiyano ka na, it's not about you. When God allows failures in life, God has purpose. Amen? Pag bumagsak ka sa buhay, you fail in life, it's not the end of you. Pag masakit na, hanapin mo, ano yung purpose? Ba't inalaw ni God na masaktan ako? Pwede naman ako i-promote, ba't hindi ako ang na-promote? Pwede naman sa akin ibigay yung deal, ba't hindi ako ang nanalo sa deal? Yan ang lagi ko sa Panginoon. Panginoon, as I bid, di ba? Lord, di ko kita eh. Kung magkano yung presyo ng mga kalaban ko eh. Pero Lord, kita mo. Pwede ba Lord, ibulong mo sa akin kung magkano susulat ko? Sometimes it's a matter of 10 cents o 1 peso. Di ba? Tatatalo ka sa deal, nakikitain mo 100,000. Nanghihinayang ka, Lord, bakit? Ba't di mo binigay sa akin? We have many regrets in life. And sometimes and many times and oftentimes, we question God. Bakit? Bakit, Lord? I try to be good. I serve you in the ministry. Di ba, Lord, binitawan ko na itong kasalanan na to. Di ba, Lord, nagbabago naman ako. Bakit, Lord? We have many questions in life. And it makes life hard for us. Yung hindi mo maunawaan, di ba? For example, bilang magulang, ginawa mo na lahat. Pinayuhan mo yung anak mo. Sinigawan mo yung anak mo. Sinermonan mo yung anak mo para magbago. Pinahiya mo na para namura mo na para magbago. Ayaw pa rin magbago. Ganun pa rin siya. Anong tingin mo? I'm a failure as a parent. Ginawa ko na lahat. I'm a failure. Mga minamahal, it's not about us. Only God can change one's heart. Gawin mo na lahat ng payo. Gawin mo na lahat ng paraan.
Kung hindi magbago, may mabuting paraan at mabisang paraan. Ano po yun? Iluhod mo sa Diyos. We cannot change people. Tama, yung biyanang masungit pa rin yan pag uwi mo. Tama? Naalala mo si Lina? Di ba? Yung kanyang ganyang biyanan na talaga napakasungit sa kanya, wala siyang ginawang tama. Anong ginawa niya? Ako, sama na loob. Ako, wala na gawa. Tama dito, bahay. Ako, punta na doon. Ongpin ako, as aking kaibigan. Ano, paro, tapos to problema. Anong ginawa? O, ito, bigatan ng lason. Ha? Ikaw, Lina, ikaw luto, ulam, bahay, ha? Ikaw lagay lason, unti-unti, para yung biyanan, kain. Unti-unti, patay. Yeah? Tapos sabi nung kanyang kaibigan, para ikaw hindi suspect, Lina, ha? Ikaw dapat gawa, buti. Para pag iyo biyanang paktay, hindi sila suspect yun dahil ikaw bait. So ikaw gawa. Ganun ang sabi ng kanyang kaibigan. Ginawa naman ni Lina. Kinuha niya yung binigay na lason. Palihim, nagluluto siya, sinasarapan niya yung luto, tapos palihim, hilingal-lingal siya. Lalagyan ng kaunti, 3 patak. 1, 2, 3. Tago. Luto. Tapos lahat ng gawain sa bahay. Lahat ng trato. Ma'am, kain na po. Pinaghanda niya ng upuan. Nakahanda na po ang lamesa. Kain na po kayo. Naglilinis siya ng bahay. Naglalabas siya. Lahat ng pwedeng gawing maganda, ginawa ni Lina. Kahit pangit yung trato ng kanyang biyanan. At habang tumatagal, napansin ng biyanan niya, ako, pansin Lina. Lina pala talaga bait, ha. Kahit ako galit kanya, siya hindi galit akin. Ba? Nakita yung kagandahan ng ginagawa ni Lina. Di nagbago ngayon yung trato ng biyanang kay Lina. Ako, Lina, tuwa iyo, ha. Mula iyo, asawa, aking anak. Kita ko, trato mo aking ganda, ha. Eh, nung sinabi na kay Lina, si Lina ngayon nakukonsensya na. Paano to, mamamatay na yung biyanan ko? Ako pa pumapatay sa biyanan ko, mabait na siya sa akin. Ano gagawin ko? Balik uli siya sa ungpin. Sabi niya, friend, tulong. Bakit? Mabait na yung biyanan ko eh. Nakukonsensya ako, ayoko nang patayin. Eh, kasi baka umepekto na yung lasong pinapakain ko sa kanya. Sabi nung kanyang kaibigan, ako bigay sa'yo, Lina, hindi lason. Ako bigay sa'yo, pampasarap pagkain. Kada ikaw luto, dagdag, sarap ulam. Dagdag, sarap ulam. Iyok, biyanan, kain, sarap. Tapos gawa ka, buti. So buti, ganda. So si Lina, pag uwi niya sa bahay, gumaang na yung damdamin niya. Bakit? Ginantihan niya ng mabuti yung pangit na ginagawa sa kanya. Baka naman kailangan ganun lang. Huwag mong patulan yung ayaw sa'yo. Tama? Huwag mong awayin yung nang-aaway sa'yo. Gawan mo pa rin ang mabuti. Why? Kristiyano tayo eh. Bakit na nila yung difference? Alam mo yung kapitbahay natin na yan? Pinahiya yan. Inaway yan, pero hindi pumatol. Alam mo sa F. Cruz, yung mga kapitbahay ko, yan, sila Rico, sila Sister Baby, sila Ma'am Susan. Matraffic. Tama? Pag nagsalubungan kayo ng sasakyan, may tendency na kailangan isa umatras. Tama? Pag nakipagmatigasan ka, tutukan kayo. Lalo na yung sa entrance, yung sa may simbahan, ano yun eh, parang hindi mo kita, di ba? Papasok kami, lalabas pala rito. Di ba? Sabi ko sa sarili ko, tiga rito ako eh. Araw-araw ako dumadaan dito eh. Ba't ko pa aawayin itong mga taong ito, pare-pareho lang kami nakikigamit ng kalsada. Bigayan lang. Minsan ako ang paunahin, minsan ako nga atras. Minsan ako ang nakatutok, sila ang atras. Bigayan lang. Ba't ako makikipag-away? At talaga binubos na ko yung bintana. Pre, salamat ha. Pre, thank you ha. At testimony. Ano ko siga? Ha? Oy, Fortuner to ha. Tumabi kayo. Ha? May nakasalubong ako, Brad. Di ka City Hall siguro yun eh. Ang sasakyan nila, maliit lang eh. Hindi ko alam kung biyos o maliit lang. Pero ang laman, 4 na lalaki. Ang lalaki!
If pumuwesto akong ganun sa yung may tindahan, sa tabi sa inyo, di ba mayroong gate na naging nakabukas? Pumuwesto akong ganun. Alam kong kasya. Siya nag-aalangan. Sabi sa akin, atras, 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 atras. Pinuwesto kong ganun. Boss, bumaba yung lalaki. Ang laki! Sabi ko, boss, pakiguide mo nga. Say mo kasya, kasya. Kasya naman talaga. Kasi sanay ka na, alam mo na kung kasya, di ba? So, ginaid niya, nakalusot naman, kasya. Ganun lang talaga. Bigayan lang, din ang buhay. Ba't ka makikipagmatigasan? Una, may testimony ka. Tama? Sa labas natin, sa may gate natin. Kilalang baptist tayo. Simbahan to Tama? Nakasalubong ko dyan minsan sa F-Cruise. Gitgitan. Biglang nagbukas ang bintana. Sabi sa akin, Mr. Tang! Kilala pala ako. Yung magulang ng estudyante natin. Sometimes, ganun ang buhay Huwag kang makipagmatigasan kasi baka ang kausap mo, kakilala mo lang naman. O baka mamaya naman, nakipagmatigasan din, biglang na-alerto, natakot, naunahan ng takot, naglabas ng baril, o nanagasa, kukuyugin ako nitong mga baptist, unahan ko na itong mga to, boom! Labig lang ng ulo. Pagdating sa kalsada, labig lang. Bakit? Una, hindi mo kilala kung sino yung kasalubong mo. Hindi mo kilala. Lalo sa amin, pare-paro kang tiga rito kami. Kalsada namin to Ba't pa makikipag-away? Ba't pa makikipagmatigasan? Diba? Sabi yung atras, sige, sandali lang. Bigay ako nga atras. Diba? Kaya nga si Alvin, buti na siya yung laging nagmamando. Sir, atras ka. Sir, sandali lang, diyan ka, tabi ka. Hindi na to yung panahon para we are so entitled. Tama? Dapat sundin mo ako kasi ako ito. Hindi na. So mga minamahal, alisin natin. Kasi in accomplishment, yayabang tayo. In failures, mawiweaken yung ating confidence. Ang thinking natin, we are so weak, wala tayong magagawa. Lahat, it's all about God. Pag inalaw ni God yung tagumpay, to God be the glory. Pag inalaw ni God yung failure, to God be the glory. Grace, nothing but grace. It's not about us. Pag inalis mo yung equation, yung sarili mo sa equation, at Panginoon ang makikita, hindi ka masasaktan. Kasi alam mo, inalaw ni God Pinanalangin ko naman sa Kanya. Hiningi ko sa Kanya, bahala ng Panginoon. It's all about Him. Kung sasagutin niya ako ngayon, praise God for that. If not now, I'm gonna wait. Antay lang. It's not about me. It's all about Jesus. Number 2, life is hard, but with God, we have reasons not to give up. Why? Because Christian life relies on God's power and not my own to accomplish His purpose. Because Christian life relies on God's power. Yung buhay Kristiyano, mga minamahal, nakadepende po yun sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi sa atin kakayahan upang ating magawa, matupad ang kanyang layunin sa buhay natin. 2 Corinthians chapter 4, verse 7, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. It is God's power. Lagi po tayo mag-discourage, mga minamahal, when we try to be a superhero and do more than is humanly possible. Dapat maging karoon ka ng realistic view sa buhay. You cannot fix everybody's problem. Amen? May mga problemang kaya mong solusyonan. Ilalapit sa'yo, ginawa mo ng paraan, praise God for that. May mga problema, it's beyond us. Hindi natin kaya. Okay?
Kaya po ang sabi ng Panginoon sa Zechariah chapter 4 verse 6. Zechariah 4:6. Everything is on God's power. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Lahat po sa Panginoon. Ang kapangyarihan, ang kakayahan, ang Espiritu, it is the Spirit of God that works in us. Pag inalis mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, ay, mapuprostrate po tayo. We need to learn to relax in our limitations because God is the only one who can really help us. Wala pong ibang tutulong sa atin kundi ang ating Diyos. Yung ating kalusugan, it's beyond us. Tayo po nagkakaedad na. Marami nang lumilitaw na karamdaman sa atin. Tama? Ng ating panalangin, huwag kayong matakot magpa-check up. Huwag. Yung early signs, yung early knowledge, much better. Kaysa wala na tayong recourse. Wala na tayong magawa. Never worsen the problem. Hayaan mong kaya mo pa maglakad sa yung dalawang paa papunta ng ospital kaysa binubuhat ka na ng ibang tao papunta ng ospital. Huwag kang natatakot to, malalaman ko kung ano yung sakit ko eh. Whether you like it or not, malalaman mo yan. It's just a matter of time, ngayon o bukas. Ngayon, may pag-asa pa. May remedy pa. Bukas, worst scenario na. Mamimili ka. Don't have a dilly-dally attitude. Sakana, sakana, sakana. Hanggat maaga, alamin mo. When God allows it, praise God. God has a purpose. Kung nalaman mo, uy, maiksi na pala buhay ko, may taning na. The more you love the work of God, you love the ministry. Tama? The more ka magpagamit sa Panginoon. Kasi kung alam lang natin na ang ating buhay ay matatapos na sa ganitong panahon, the more we will let our life, our time, our treasure be used in God's ministry. Huwag kang matakot. Hanggat maaga. Si Rico, taga Alberto. Kung kailangan nyo magpa-check up, kailangan nyo ng mga laboratory, taga Alberia, pwede nyong magpa-schedule kayo. Hindi libre ha. Magpa-schedule lang. Sir, pwede ba akong schedule po? Yun. Kasi ang trabaho nila, malaman ano ba yung estado natin. Huwag kang matakot. Kasi whether you like it or not, darating yan. It's a matter of time. Ngayon o bukas. Ngayon, may remedy. Bukas, worst scenario. Mamimili ka. Huwag kang matakot. Kasi ang buhay talaga natin, retrogression. Talaga mamamatay talaga tayo. Tanggap na natin yon. Tama? Kaya, magpalakas ka sa Panginoon. Okay? So life is hard, but with God, we have reasons not to give up. Why? Because Christian life relies on God's power and not my own to accomplish His purpose. Relax on our limitations. Lahat tayo may limitations. Madali para sa atin to fill our schedule, but to fulfill it, mahirap. Madali para sa atin to get in than to get out. Madaling pumasok, manghirap lumabas. Madali sa ating mangutang, pero mahirap sa ating lumabas sa utang. So, may mga bagay sa buhay natin na mahirap. Ang sabi ng Panginoon, takbo ka ng takbo. Pwede ka na bang sumabay sa akin? Hingi ka ng hingi sa ibang tao. Pwede ka namang humingi sa akin. Panay ka pag-aalala, pwede ka namang tumawag sa akin. Namumuhay ka sa takot, pwede ka namang mamuhay sa pananampalataya. Napapagod ka na, pwede ka namang magpahinga sa akin. Never focus on our strength. Never focus on your strength.
Tignan mo, pinalo mo na, sinigawan mo na, minura mo na, pinahiya mo na, kinonsensya mo na. Wala pa rin. Ganun talaga eh. We cannot change people. Di ba? Mapapagod ka, mauubos ang lakas mo. When everything was gone, and the only thing you have is God, I would like to tell you, God is enough. Amen? Napagod ka ng kasasaway, ayaw magbago. Yung biyenan mo, kapitbahay mo, anak mo, magulang mo, boss mo, katrabaho mo, ayaw. Kinausap mo na, sarilinan, away na kayo, na-broadcast sa salat, ayaw pa rin magbago. We have God that can solve our problem. Tingnan niyo po. Ang ating kalakasan sa Panginoon, we have limitations, right? Brother Alex, halika. Malakas ka ba, Brad? Hindi masyado. Pakibuhat mo nga yung piano. Ay, hindi ko kaya, sir. Subukan mo lang. Baka naman superhero ka. Basta mo. Kaya bang ililipat mo lang doon sa kabila. Pagpalipatin mo yung itim sa blue. May gulong naman, sir. May gulo naman. Hindi, gusto ko buhatin mo. Kaya mong buhatin? Subukan mo. Hindi, sir. Mabigat. Mabigat talaga. Hindi kaya. Okay. Nalaman mo mabigat kasi hindi mo nakayang buhatin. Okay? Ibig sabihin, limitado yung kakayahan mo, yung kalakasan mo. Okay. Thank you, Lex. Para mabuhat niya to, anong gagawin niya? Hingi ka ng tulong. Tama? Kukunin mo, oy, kayong lahat, tulungan niyo, buhatin natin yung piano. Pag kayong lahat bumuhat sa piano, mabubuhat niya yung piano. Tama? Kailangan mo makita yung limitasyon mo. Kailangan mo makita yung kahinaan mo. Para sabihin mo, tulong. Help. Pag umasa ka sa lakas mo, kaya ko to! Magaling ako! Mapapagod ka. Hanggat kinakaya mo, and nothing happens, inuubos mo yung lakas mo, inuubos mo ang oportunidad mo, inuubos mo ang lahat ng meron ka, hanggang wala nang matira sa'yo, masaid ka na. You gonna give up. You gonna quit. Aki, ting! Sedi, yung katabi niya nasa gitna, nasa gitna. J. Lord, kasi may Lord eh. Pag umasa kayo sa kagalingan ninyo, sa kakayahan ninyo, magaling kaming tumugtog. Ako nga nagtuturo ng turotot doon sa kapitbahay ko eh. Di ba? Ako nga nagturo sa kapitbahay namin paano manorotot. Mga trompetista itong mga to eh. Di ba? Pag umasa ka sa kakayahan mo, I'll tell you, masasagad ka. Daring sa punto ng buhay mo na hindi mo nakakayanin yung bigat na dinadala mo. And you want to give up. Ang sabi ni God, hey, bro, dito lang ako. Kailangan mo ng tulong? Eto ako. Why not tap God's resources? Ba't di ka lumapit sa Diyos? Kung alanganin na ang relasyon ng pamilya, kung alanganin na ang buhay ng pamilya, kung alanganin na ang trabaho, kung alanganin na ang kinabukasan, kung hindi na makita yung liwanag ng bukas, why not say to God, Lord, help me? I need you. It's not our strength. Why we survive life? It's not us. It's not about us. Huwag mong ubusin ang lakas mo. Tap God's resources. Magpalakas tayo sa Diyos. Prayer. Yung hindi makuha sa sermon, sa sigaw, sa galit, sa mura, kunin mo sa luhod. Ibigay mo sa Diyos. Ano sabi ng 1 Peter 5:6? Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.
Once you humble yourself, Lord, di ko na kaya. Lord, kailangan kita. Inalis mo na yung yabang. Anong sabi ng Panginoon? Pag nagpakumbaba ka, ikaw ay itataas ng Diyos sa kanyang kapanahunan. Ang prinsipyo ng buhay Kristiyano, ganito po. One down, one up. Magpakumbaba ka, itataas ka ni God. Huwag mong itaas ang sarili mo. In every accomplishment, kaya ko to, magaling ako, kaya ko to, magagawa ko to. No, it's not. We are a limited human being. Makita mo, hindi ko kayang buhatin yung ganyan kabigat na problema, kailangan ko ng tulong. I humble myself before God. Lord, I need you. Humble yourself. Ibaba ang sarili sa harap ng Diyos at itataas ka ng Panginoon. And that is Christian life. One down, one up. You humble, and God will raise you up. Okay? That's the way we should serve our God. So mga minamahal, 2 punto po yan. At ito po yung pangatlo. Because Christian life is supported by a heavenly cheering squad. Yan po number 3. Life is hard, but with God, we have reason not to give up. Why? Because Christian life is supported by a heavenly cheering squad. Alam mo yun yung nag-cheer sa'yo? Kada lumalaban ka sa buhay, tuloy ka lang kapatid, go on! Hebrews 12 verse 1. Ladies, pakibasa. Hebrews 12 verse 1. Ready now? Read. We are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith. Kapatid, wala po tayong ginagawa sa lupang ito na private. We have an audience. Heaven is watching. But more importantly, we have a cheering section. The Bible says that everyone in heaven is cheering on us. Come on, tuloy lang. Okay? Ma-realize natin mga minamahal na ang Diyos alam niya yung lahat na nangyayari sa atin. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Every time we face life's problem, yung ating mga heavenly cheerers, pumapalakpak, sumisigaw, nag-cheer sa atin. They motivate us to go on. The hurdles we jump on, when you hit the target, when you shoot the ball, when you spike the ball, when you score a hit run, every touchdown, ang reaction po ng mga cheerers natin, sumisigaw, tumatalon, pumapalakpak, masayang-masaya, umiiyak sa tuwa. Every time we accomplish things on earth, we never give up. Never give up on God. Never give up on hardship of life. Mahirap ang buhay. Totoo. Define. Definite. Kailangan natin ng katulong. Kailangan natin ng Panginoon. In the same manner, mga minamahal, every time we quit, we give up, we turn our back sa laban ng buhay, umaayaw ka na, sumusuko ka na, tumatalikod ka na, ano po ang reaction ng ating gallery of cheerers? Nalulungkot sila. Moses is there, Abraham is there, Isaac is there, Matthew is there, they cheering on us, Paul is there. Sabi ni Paul, nabasa mo yung sinulat ko dyan, no, di ba? In-encourage kita. Gamitin mo yung sinulat ko. Yung nabasa mo. Never give up. We have a cheerer on heaven. And number 4, because Christian life is saying no to distraction and yes to God. The same verse. Because Christian life is saying no to distraction and yes to God. Maraming distraction sa buhay natin. Didistract ka para gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang hiling ko lang sa iyo, say yes to your God. Hebrews 12 verse 1, yung latter part, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us,
and let us run with patience the race that is set before us. Ang sabi ng Panginoon, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. So meron tayong pasan. Okay? There is a weight na pasan-pasan natin. Merong weight, okay, at meron ding kasalanan. Ang unang binanggit, let us lay aside every weight, ang bawat kabigatan, at ang kasalanan na pumipigil sa atin. Okay? Ito po yung mga unnecessary baggage ng buhay natin. Okay? Ito yung sugat ng ating nakaraan. Ito po yung mga pait ng nakalipas na panahon. Ito yung inapakan ka, ito yung minaliit ka, ito yung binaliwala ka, initsapwera ka, ang sabi sa'yo, who you? Alam nyo, mga minamahal, marami tayong sugat ng nakaraan. Okay? Ang tanong, kailan yung nakaraan? Alam nyo, nasugatan ako, naglalaro kami ng basketball. Batang Krisyano pa ako noon, ginagawa namin yung baptistry sa baba. At dahil nagkaya mag-basketball dyan sa ilalim ng Magallanes, dati kasi may basketball dyan sa Magallanes, sa ilalim. Sumama ako, kasama ko sila Brother Edwin, mga member ng church. Habang iniwan namin yung trabaho, iniwan namin yung baptistry, kasi sinesimentohan namin doon sa baba doon. At naglaro kami sa Magallanes. At dahil di naman ako basketball player, ako'y volleyball player, ipinasa sa akin yung bola. No? Tumatakbo ko. Parang pass break. No? Mula sa malayo, pinasa. Takbo ko. Ang taas ng bola. Ang feeling ko, maabot ko. So habang tumatakbo ko, tumalon ako ngayon. Inabot ko yung bola. Hindi ko naabot. Ang naabot ko yung simento. Lagapak ako. Dahil tumatakbo akong pa ganoon, pagbagsak ko, tumama to. Sumadsad ako, nag-break. Gasgas to, gasgas yung tuhod, ang dami kong sugat. Okay? So nasugatan ako that time. Then may sugat ako, hindi ako makalabas ng bahay. May sugat ako, hindi ako makapasok ng trabaho. May sugat ako, hindi ako makapaglaba. Okay? May sugat ako eh. So yung ating sugat, pwede tayong pigilang lumabas at gumawa ng maraming bagay. Kasi sugatan tayo. Okay? Yung sugat ko, ilang araw gumaling. Okay? Proseso, gumaling. Ginamot, gumaling. Ang nanatili, yung peklat. Makita mo, meron akong peklat sa dito, malaki. Nag-keloids, kasi nga malalim yung sugat. Okay? So yung peklat na to, ito ay resulta ng yung peklat, resulta ng aking sugat ng nakaraan. Okay? Yung sugat, gumaling na, naging peklat. Yung wound, naging scar. Noon, di ako makapasok ng trabaho kasi may sugat ako. Di ako makapaglaba kasi may sugat ako. Iyayin mo ako maglaro, hindi ako makapaglaro kasi may sugat ako. Okay? Lumipas sa maraming taon, gumaling na yung sugat ko naging peklat na. Ngayon, iyayin mo ako mag-soul winning, iyayin mo ako magsimba. Di ba yung sabihin, pasensya na kasi may sugat ako eh. Yung sugat ko, gumaling. Meron bang sugat na hindi gumagaling? Yung sugat ng nakaraan, hanggang ngayon, yung pait ng nakalipas, yung sama ng loob, yung pang-aapi sa'yo in the past, yung mga regrets, yung mga misunderstanding in the past, yung mga nagawa sa yung mali in the past, sugat ng nakaraan. Ang tanong,
Sugat pa rin ba hanggang ngayon? Yan pa rin ba yung dahilan mo, ba't di ka magtagumpay? Yan pa rin ba yung dahilan mo, ba't di ka magpatawad? Kasi ang sakit eh. Ang sakit eh. Kada makikita ko siya, naalala ko yung ginawa niya sa akin, ang sakit! Pinagpalit niya ako sa iba! Tinrato niya akong parang basahan! Ang sakit! Kailan ka magpapatawad? Kailan mo palalayain ang sarili mo? We have many misconceptions when it comes to forgiveness. Ang tingin natin, pag tayo nagpatawad, lumalabas, pag pinatawad ko sila, ibig sabihin sila ang tama. Ako ang mali. Hindi po. Kaya ka nagpapatawad kasi nais mong palayain ang sarili mo sa sugat ng nakaraan. Hindi dahil nagpatawad ka, sila tama, ikaw ang mali. Okay? And sometimes sasabihin natin, papatawad lang ako pagka, let's meet halfway. Tagapin din nila, may mali sila. Ba't pagpapatawad, lagi tayo mayroong mga kondisyon. Pag nagpatawad, walang kondisyon. Si Christ yung nagpatawad, walang kondisyon. Tama? Sabi ni Jesus, patatawarin kita pag ikaw ay lumakad ng paluhod mula doon sa dulo hanggang dito sa harapan. Patatawarin. Walang kondisyon. Sabi lang ni Jesus, you come. You confess. Ganon kabait ang ating Panginoon. So wag mo lagyan ng kondisyon ng pagpapatawad. Dahil ikaw ang magpapatawad. Ikaw ang magpapalaya sa iyong sarili. Okay? So yung sugat kept you away from your destiny. Pag minagnify mo yung sugat ng nakaraan sa iyong damdamin, it will keep you away from your destiny. But you cannot blame your wound forever. Hindi ko minamali kung gaano kalaki yung sugat mo sa nakaraan, ha? Subalit, hindi mo pwedeng isisi habang buhay sa sugat ng nakaraan ang iyong kinabukasan. Kung iyan ay extra baggage na bubuhat sa iyo para maabot mo ang hinaharap, yan ang humahatak sa iyo pabalik, you let it go. Ang sabi ng ating binasa, let us lay aside every weight. Ano yung baggage, unnecessary baggage na humahatak sa iyo pabalik? I do not want to do God's will. Anong humahatak sa iyo? Ba't di mo magawa yung kalooban ng Diyos? Anong humahatak sa iyo? Ba't di mo masunod yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? Para maganap mo yung sinasabi ng Biblia sa buhay mo. Ano yung weight na humahatak sa iyo? Ano yung prinsipyo nagpapagulo sa iyo? Let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Hindi ka pwede tumakbo sa takbuhin mo na may bitbit ka na pabigat. Babagal ka. It will slow you down. Unless bitawan mo yan. Ang sabi ng Diyos, bitawan mo. Para maabot mo yung takbuhin mo, matapos mo, ng mabilis, ng may kaayusan, bitawan mo. Okay? Huwag mong dalhin yung pinapaiwan. Sabi ng Diyos, iwanan mo na yan. Okay? Huwag mo namang iwan yung pinapadala. Magdala ka ng patience. Iwanan mo yung weight. Ang dinadala natin, yung pinapaiwan, at iniiwan natin yung pinapadala. Baligtad. Dinadala natin yung sakit ng nakaraan sa ligaya ng kasalukuyan. Ba't ayaw mong sumaya dahil sa nakaraan? Forget it. You let it go. Huwag mong hayaan sirain ng nakaraan ang iyong kasalukuyan. God has a better plan for you. Life is hard. Totoo. Pero meron tayong Diyos na tutulong sa atin. Buhatin yung bigat ng buhay na ating hinaharap. We
have God. God wants us to be emotionally healthy. Yan po ang layunin ng Diyos para sa atin. So life is hard, but don't give up. Mahirap ang buhay, pero huwag kang bibitaw, kapatid. Kumapit ka lamang. Pag kailangan ng tulong, sabihin kay God, Lord, I need you. Kailangan kita. So umagang ito, sa mga bisita, kailangan mo ang Panginoon. You cannot change your life. You cannot change your destination. But you can change your direction. Sa mga minamahal na kaibigan, nakasama namin sa umagang ito, if you are not yet saved, kailangan mo si Kristo. Si Kristo po ang namatay para sa iyo. Siya po ang tagapagligtas, wala nang iba. At kung saved ka na, saved ka na ba? Kailangan mo ng simbahan, naaalagaan ka. Sundin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang manatiling attender, bagkos piliin mo maging member ng simbahan. Dahil ang member involved sa gawain. Involve yourself sa gawain ng Panginoon. Alam mo ang tama, naunawa mo ang salita ng Panginoon, sundin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Never resist God's will in your life. Ako, I'm praying. Pinipray ko itong mga bunga namin ito, nasumunod sa kalooban ng Panginoon. I pray for them. Sa iyo din, kapatid. I'm praying for you. Saved ka na, you follow the Lord in water baptism. Masundod mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka lang maging anak ng Diyos, maging bahagi ka pa ng simbahan, ng tunay na simbahan ng ating Panginoon. Mahirap ba ang buhay? Without God, it's so hard. But with God, we can make it. So tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, nagpupuri kami sa iyo. Papasalamit kami sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos, you have a plan for our life. Lord, totoo po. Mahirap ang buhay. Marami kaming frustrations. Marami kaming expectations na hindi naganap, na hindi nangyari. Pero maraming salamat po dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Nariyan ka lagi, Panginoon, sa amin. Ang kailangan lang sa amin, Panginoon, sabihin namin ng, Lord, help us. Lord, we need you. It's not about us. It's not our strength. It's all about Jesus. It's all about God. So umagang ito, habang tayo pinakayuko, habang tayo pinakapikit, wala po nakatingin sa paligid. Kapatid, pagod ka na ba sa buhay? Ang hiling ko lang sa'yo, huwag kang sumuko. Ang hiling ko lang sa'yo, never give up. Ang hiling ko lang sa'yo, you humble yourself before God and say, Lord, help me. Tulungan mo ako, Panginoon. We cannot change people. Only God can change them. Ang ating matibay na sandata, panalangin. Lumuhod sa Panginoon. Magpalakas sa Panginoon. Lumakad sa pananampalataya. Habang lahat po'y nakayuko, habang lahat po'y nakapikit, wala po nakatingin sa paligid. The altar is now open for you. Dito po. Dito ka gumawa ng iyong desisyon para sa iyong Panginoon. Pagod ka na? You want to give up? You want to quit? You want to turn your back? You want to lay low? Sila muna. Pahinga muna ako. No, it's not. The more mong makitang kailangan mo ang Diyos sa buhay mo, we need God in our life. Dito po sa altar. Dito ka humingi sa Panginoon. Hingin mo ang tulong at biyaya ng Diyos. Humble yourself before God. The moment you came in front, you show to God, Lord, I cannot make it. I have limitations. I need you. You help me. Dito po, sa harap, mga minamahal. Dito po. Lapit lang po.
Saved ka na? O you want to be saved? You want to know God more? You want to have an eternal security of a believer? You need Christ. Sa mga bisita, lalapitan po kayo ng aming mga kapatid sa pananampalataya, and we will share to you the gospel of Christ. At sa mga saved na, you are saved, harapin mo ang buhay na kasama ang Panginoon. Do God's will in your life. Ang una mong gawin, humakbang ka sa pananampalataya. It is against all odds. Maraming tututol, maraming magtatanong, maraming magtataka, but you have your own audience and you want to please your God. Sa amin po mga kapatid, saved ka na, and you want to do God's will in your life, you want to follow the Lord in water baptism, hakakbang ka sa pananampalataya, Sir, naunawaan ko po, ligtas na po ako, kailangan ko ng tamang simbahan ng Panginoon, and I want to follow the Lord in water baptism, and that is my prayer. Taas mo lang yung kanang kamay, kapatid. I'm pray for you. Meron po sa ating kalagitnaan, you want to follow the Lord in water baptism? Meron po sa ating kalagitnaan, saved ka na, and you want to follow God, you want to follow Christ, you want to be a behaved believer before God, an obedient child of God, and you want to follow Christ this morning, meron po sa ating kalagitnaan, just raise up your right hand. I want to follow God in water baptism. Meron po po. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Ay, pag-pray ko muna yung mga bata. Let's pray, kids. May kami. God bless you, kid. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo sa kadakilaan na yung salita. Ang salita mo po ang aming kalakasan. Ang mga aral mo po, yung aming lalakaran, Panginoon. Pandayin mo po ang aming pananampalataya. Huwag kaming matakot harapin ang buhay. Huwag kaming matakot harapin ang bukas dahil meron kaming Diyos na umaalalay sa amin. Na ang layunin sa amin is for us to have an abundant life. Lord, we are longing for that life. You help us, dear God, maabot po namin yung layunin mo para sa amin. Help us, dear God, na humakbang po kami sa pananampalataya. Salamat po sa iyong biyaya, salamat sa iyong kalakasan, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pagmamahal. Paunlarin mo ang aming pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Yesus. Everybody say, Amen. Praise God. Amen. Maraming salamat po, Preacher Rene, sa napakagandang mensahe ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat tumayo, everybody standing up. Darako po tayo sa bahagi ng pagbibigayan. And we will be singing our offering song, Give It Right This Time. Everybody. Give all our best, God is expecting. Don't waste the chance to be blessed by Him. Today is our chance, there's no repeating. We can't recapture a wasted year. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time, it's our last night. His words are true, believe them in faith. Blessings He promises to them who obey. He's given His all, what then have we given? It's not time to waver, no time for delay. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time, it's our last night. So give it right this time.
Honor God through our offerings. Don't make him sad this time. It's our lost that is. So give it right this time. This time. I will be reading from the book of 2 Chronicles chapter 31, verse 10. And Azariah, the chief priest of the house of Zadok, answered him and said, Since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat, and have left plenty, for the Lord hath blessed his people, and that which is left is this great store. Harap po tayo sa property sa right side. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa pananambahan na meron po kami. Maraming salamat po sa mga dumalo para makapagsamba sa inyo. Maraming salamat po sa mensahe na aming napakinggan ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming natanggap nung nakaraang araw. Pagpalain niyo po ang aming pagbibigay ngayong umaga, ang mga magbibigay at magbabalik ng kanilang tithes and offerings. Maraming salamat, Panginoon, at kayo po magpala sa bawat isa, sa mga magbibigay, sa mga trabaho na meron po sila, sa mga negosyo na meron sila at kanilang pinagkakakitaan. Kayo po ang magbigay ng favor sa bawat isa. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong i-recite ang ating pong mga offering pledges. Ako'y nagbibigay bilang pasasalamat sa nakalipas na kabutihan ng Diyos sa akin. Ako'y nagbibigay bilang patunay na ang Diyos pa rin ang pinakamahalaga sa akin. At ako'y nagbibigay dahil sa pananampalatayang sa hinaharap, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa atin. Ito po ba'y totoo sa atin? Okay, marito po natin dalhin ang ating mga kaloob, and God bless you. As you honor God this morning, as you bring your tithes, your mission offerings, your first fruit offerings, your building offerings to our Lord Jesus Christ. God bless you all. Hello. Hello.